Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kakayahan at kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo at magpagaling ng mga may karamdaman. At sinugo niya sila upang ipahayag ang paghahari ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Sila'y pinagbilinan niya, "Huwag kayong magbaon ng anuman para sa inyong paglalakbay, kahit tungkod, supot, tinapay, salapi o bihisan. Makituloy kayo sa alinmang bahay na tumanggap sa inyo at manatili roon hanggang sa pag-alis ninyo sa bayang iyon. At sakaling hindi kayo tanggapin, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paa bilang babala sa kanila. Kaya't humayo ang mga alagad at naglakbay sa mga nayon na ipinapangaral ang mabuting balita at nagpapagaling ng mga may sakit sa lahat ng dako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan din ni San Vicente de Paul, isang pari na ang kanyang buhay ay itinalaga niya sa paglilingkod sa mga mahihirap. At sa natatanging paraan, sila din ay nangangalaga sa paghuhubog ng mga pari, ang mga Vincentians. Kaya nga mula sa tinatag ni San Vicente de Paul, kaya nandiyan ang Hospicio de San Jose, ang Asilo de San Vicente, ang San Juan de Dios Hospital, doon sa may Adamson po ngayon, at yung simbahang katabi doon, yung Archdiocesan Shrine of the Miraculous Medal at San Vicente de Paul Parish. Sapagkat nung una, si San Vicente ay maayos at marangya kung tutuusin ang kanyang pamumuhay. Siya'y kapilyan na italaga siya sa isang mayamang pamilya. Kaya't napansin nga niya na ang simbahan ay napapalapit sa mga mayayaman, ngunit nakakaligtaan ang mga mahihirap. Kaya't iniwan niya yung komportable at maayos na pamumuhay at ministeryo at itinalaga niya ang sarili niya upang maglingkod sa mga dukha, lalo na sa mga napapabayaan ng lipunan. Hindi ito katakataka sa ginawa ni San Vicente dahil kung tutuusin, ito ang misyon ng bawat Kristiyano. Kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo ngayon nang tinawag ni Jesus ang 12, binigyan niya sila ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo, magpagaling ng mga may sakit, at magpahayag ng mabuting balita. Itaboy ang masama, magbigay kagalingan sa kapwa, at ipahayag ang mabuting balita. Ito'y atas hindi lamang sa mga apostol, kundi sa bawat
isa sa atin. Siguro nga hindi tayo mga exorcist na kaya natin itaboy ang mga masasamang espiritu, pero lahat tayo may kakayanang itaboy ang masama, hindi lang sa ating sarili, kundi sa ating kapwa. Kapag tayo'y nagpapaalala, nagtutuwid, nagsasabi ng totoo, itinataboy natin ang masama. Ito yung ipagdasal natin. Sa munti nating kakayanan, maitaboy natin ang masama. Kapag hindi tayo umiimik, lalong namamayagpag ang masama. Kapag tayo'y kumakampi sa di tama, bagamat hindi tayo yung gumagawa ng masama, hinahayaan din nating mamayani ang masama. Ang tunay na deboto, itinataboy ang masama. Nagpapagaling. Siguro nga po, hindi lahat tayo makapagpapagaling ng mga may sakit. Hindi tayo lahat may kapangyarihang mag-alis ng karamdaman. Pero lahat tayo may kakayanan magbigay hilom at lunas sa ating kapwa. Lalo na ang sugatan sa puso at kaluluwa. Ang maging kasangkapan ng kapayapaan. Siguro nga, wala kang inaaway, walang umaaway sa'yo. Sana maging daan ka rin ng pagkakasundo ng mga hindi nagkakaunawaan. Iyon ay isang daan upang ikaw din magbigay hilom, magpagaling sa mga may sakit. Ang tulungan mo ang nahihirapan sa katawan, sa kaluluwa, ay isang paraan din upang maging daluyan ka ng paghihilom. Siguro sa araw na ito, may kailangan kang batiin, kamustahin man lang. Dahil nalulumbay ang taong ito. Dahil nag-iisa o naiwan na ang taong ito. Magsilbi tayong tagapagbigay lunas sapagkat yon ang misyon ng isang alagad ni Kristo at magpahayag ng mabuting balita. Hindi nyo kailangan pumunta dyan sa Plaza Miranda o sa Carriedo, tumayo at mangaral. Hindi nyo kailangan pumunta sa bus at maghawak ng Biblia at mangaral. Sa kanya-kanya nating pamamaraan, maaari din nating ipahayag ang mabuting balita. At lalo tigit, kung sinisimulan natin ito, na tayo rin mismo nagbabasa, nagninilay ng banal na kasulatan. Sana po, hindi lang tuwing misa natin, nakakatagpo ang Biblia. Kung hindi, ang pagbabasa ng Biblia ay isa ring debosyon. Minsan, ang dami-dami nating nababasang nobenaryo. Minsan, isang dangkal na yung nobenaryo nating dinadasal. Sana isama din natin sa debosyon natin ang pagbabasa ng Biblia. Upang sa gayoy, sa araw-araw nating pananalita, sa araw-araw nating pag-uusap, nagagamit natin ang salita ng Diyos. Sa gayoy, nagpapahayag din tayo ng mabuting balita. Para habang nag-uusap kayo, na pag-usapan ninyo, nawawala ng pag-asa yung kaibigan mo, magsambit ka ng salita ng Diyos. Hindi kailangan mahaba. Ito'y paraan. Sapagkat sa bawat pangyayari, sa bawat sitwasyon, maaari natin gamitin
ang salita ng Diyos. Magtaboy ng masama, magpagaling at magbigay lunas, magpahayag ng mabuting balita. Ito ang misyon ng bawat isa sa atin, sapagkat ito ang misyon ni Kristo. Ito ang misyon ng mga tunay na deboto at alagad ni Jesus Nazareno.